muna tayo, mga 10 minutes. Amen? Okay, announcement po, mga kapatid. Sa ating po, hindi ko na alam kailan na yung total na sigurado na papunta sa camp. Ilan daw, meron kami update sa inyo. Pero more or less, tayo po ay higit 50 na. 55? O 85? Dami natin, ano? Amen, ano? Ang expected po na campers, lahat-lahat, pati po yung mga ibang churches, ay parang maabot na po ng 220. Ito ba, malaking crowd na rin po ito. So, nalangin po natin, mga kapatid, na talagang kumilos po ang Banal na Espiritu dito po sa camp po na ito. No? Ang team na natin po, Only One Life, at ang pinaka-focus po ng team, mga kapatid, ay talaga po magkaroon ng resulta na marami nga po talaga, lalo na po yung mga young people and even adults, na magsupo po ng kanilang buhay para po mag-Bible school. Sabi mga kapatid, gusto po natin na pinapanalangin natin, marami po magsusupo ng buhay for full-time service. Ano po? Nagaging sabihin na magiging pastor at magiging mga pastor's wives. Amen? Yun po, pray po natin. At syempre, hindi lang naman yun, hindi po, pati yung ating po mga adults o mga members ng darating, talaga naman po mag 100% support sa gawain ng Panginoon. Yun po. Sabi, kasama na po doon, service, revival, ano po, kaya panalangin po natin mahigit. Ano po. At mga kapatid, ang lagi po natin iisipin sa camp, tayo po ang maging blessing. Hindi po yung tayo ma-bless. Huwag yung sabihin natin na punta ka daw para ma-bless. Kasi baka yung blessing na gusto mo, hindi mo makita roon, uuwi kang discouraged. Pero po ang iyong isipan, gusto mong maging blessing, siyempre po gagawa ka ng mga bagay para ikaw maging blessing po doon. Siyempre po mga kapatid, huwag natin kakalimutan na patuloy na isama po sa panalangin po natin yan. Ang target po natin alas mga kapatid dito, na kailangan po bago mag-4 in the morning, nasa kalye na tayo. So most likely po, mga 3:30 o 3:45 na tayo po umalis na. Kailangan po, siguro pag mga ganon, kung sabihin na natin, pinakamatagal na biyahe natin ay 5 hours. So kung sabihin 4, 5, 6, 7, 8, 9, nasa Baguio na tayo, Baguio City. At least mga kapatid, baka doon na tayo mag-almusal. Pero yung mga medyo magugutom, baka na rin po kayo ng mga sandwich. Ano po? Tapos, wala pa pong tanghalian, kaya pack lunch pa rin po. Kung meron kayong mga maliliit na super kalan, gusto nyo magluto, pwede rin. O, hindi kaya, mga dilata. Okay, so, kasi po mga kapatid, ang ating first meal ay Martes pa po ng gabi. Yun ang ating first meal. Kung gusto nyo magbaon na kayo ng mga kanin, bahala po kayo. Basta yung inyong po, yung inyong pong almusal at tanghalian ay kailangan po papunin. Kasi po doon sa campsite natin, wala pong malapit na tindahan na nalapit po. Pag kayo pupunta ng tindahan, maglalakad kayo, mga 7 bundok at 3 ilog ang inyong tatawagin. Ano po yun? 7 bundok at 3 ilog. Okay. Tapos, ang tinda doon, Skybreaks lang. Di pa, meron tayo, nilalamig yung malayo-layo, kailangan magsasabi. Pwede. Alam ko, wala namang naka-assign na natin. May kantin doon, hindi natin alam kung yung nagmamanage ng camp, sila po ang magtitinda. Pero kung gusto nyo, alam ko, pwede naman. Pwede naman po. So, yun po mga kapatid, mga dapat natin asahan po doon. Ano po, noong last January, nag-camp po kami doon. Okay naman po yung water supply. Okay naman. At alam ko po, yung mga tubig sa gripo mismo, lalo na po doon sa kitchen, portable na pwedeng inumin. Pero meron pa rin
nagbebenta yata ng mga battle gun. Na? Kasi kami doon na lang sa, sa Karipo na lang doon eh. Kasi mga, mga Wilkins. Galing po sa well, deep well, Wilkins. Ang mga tubig po dyan. Wilkins yun, no? Yun po. Siyempre po, kahit po may tubig, conserve water pa rin po tayo. Bawal po maglabador. Bawal. Baka yung nabada nyo, dalhin nyo doon. Hindi mo brad. Dahil nga po doon sa water supply. No? So, ang klima, siyempre po, mas malamig doon kaysa dito sa atin ngayon. Hindi lang natin alam kung gano'ng kasing lamig. Pero, sigurado po, mas malamig doon kaysa dito sa atin. Ha? Lalo na po parang madaling araw na. Okay. At least po, mapipil nyo pa rin po yung talagang summer capital of the Philippines. No? So, yun po naman, kapatid, ngayon, kung di ba, may maaga pa tayo sa target date natin na alas 9 makarating doon, o pwede na po kayo mag-ikot-ikot. Basta kailangan, no? Pwede siguro na hanggang alas 12 tayo doon, namin tayo manakalingan eh. Kaya na naman po tayo maaga kasi po tayo po ang in charge sa registration. Kaya at isa pa, gusto rin natin maging maaga para po tayo ang unang-una po makakapamili ng inyong po mga tutulugan. Malaking bagay po yun. Po. Kaya yun po ang ating layunin po doon. Kaya nga lang, kumating nga po tayo na mag-aalusal na kayo sa Burnham Park naman. Meron kasi inaano po natin, ng isang pong iniiwasan ko dyan, yung ating mga service ng ating sasakyan, lalo na po yung lumang L300. Baka kasi maging smoke belcher to niyan, mauuli pa yan. Ano po, kawawa naman yung driver, makukulong ng kapang buhay. Baka wala rin gusto mag-drive nun. Meron niyo po yung smoke belcher ang kaso na lifetime ang kanyang pagkakakulong. Okay, so yun po ang ating iniiwasan po dyan. So, nalangin po natin na maging maayos po at maging matagumpay. Ito pong camp neto. Naging maayos po ito mga kapatid na baka maging every year na po natin gagawin. Every year na po. Malalangin lang po natin. Kung gusto nyo pa rin, doon po, yun lang, hindi po natin makukuha ang Holy Week doon. Yun lang, sigurado. Gawa nga ang usually gumagamit po doon ng Holy Week, yung mismo nagmamayari na fellowship. Bethany po yun, Bethany Baptist Makati. Yun, ang ating po mga inaabangan this week. Balik na natin, ay Friday na, so meron po tayong konting pasyalan din po doon. So siguro po, ang pinaka-worst comes to worst, ito po, dahil na dalawa po doon sa L300 natin, ano ba ito, yung number coding, baka hindi makapasok sa bayan. So titignan natin kung hanggang saan pwede siya, mag-jeep na lang. O di kaya, magpapaalam tayo ng Thursday after po ng morning service, yun na po ang araw ng pasyal. Para pag Friday, pagtapos po natin, uwihan na lang. Hindi naman kayo tatagal siguro ng 4 o 5 oras sa pasyal doon. Lalo na po, pauwi na yun, wala na kayong mga pera. Lalo naman kayo tumatagal pag may pera. Kaya delikado yung Lunes, mamapasyal na tayo, baka matagal kayo kasi may mga pera pa kayo pag pauwi na, wala ng pera. Kaya gawin tayo. Yun po, wala naman kayo mapipili dito, di ba? Strawberry, yun ba mapipili nyo? Ito, ano po. Masabi lang ng galing ka ng bagyo. Okay, so yun po, So, what to bring? Yun na nga po, mga plato, kutsara, tinidor, baso, tasa, tapos mga kapatid, yung inyong pong mga pag-attend, hindi na po kailangan po kayo nakagawin po doon, Huwag na. Na-casual na lang po, casual. Pero syempre po, modest pa rin. So, ibig sabihin, ang babae, mukhang babae pa rin, ang lalaki, mukhang lalaki pa rin. Okay, yun po. Tapos, yung inyong mga shoes, flat na lang na shoes. Rubber shoes, pwede na po yan. Na huwag kayo magtatakong doon, dahil pag natapilok kayo, ewan po, anong mangyayari sa inyo. Dahil akyat panahon po tayo doon. Meron pong sports. Alam ko, meron yata volleyball
volleyball yata, i-organize nila sa mga kababaihan. Ano po, yung alam, mahirap kasi volleyball doon, pag palo mo at hindi nasangga, ako, napakataas yung pagkukunan mo ng bayang o na pagkumulong. Dahil nasa ibabaw tayo ng buntok eh. Na? So, bababa pa. Pero, mag-enjoy po tayo. Mag-enjoy po tayo. Ang mga churches na kasama po natin dyan ay ang Bible Baptist Church ng Baliwag, Baliwag Bible Baptist Church under Pastor Atin, Society Bible Baptist Church ng Baliwag, Pastor Dog Sanchez, tapos Bible Baptist Church o Society Bible Baptist Church ng Bustos, kay Pastor Darwin, tapos yung Higher Ground na Bible Baptist Church kay Pastor Rolly Ilinoga, tapos ito pa ba? Ulila Bible Baptist Mission, tapos yung Family of God kay Pastor Jerry ba yun? Na? Tapos ito pa ba? Yung Bible Baptist Church din yata sa San Ildefonso kay Pastor Edward. Ha? So, sino pa ba? Edmond. Ang atin na hindi nabanggit. Pampanga po. Pampanga, Paligi. Ha? Candaba. Tapos, Malolos. Meron po rin ano po sa Malolos kay Bible Baptist Mission. Malolos po kay Pastor Joseph Santos. Tapos po yung Open Door Bible Baptist Church ng Baliwag, under po kay Pastor Yagi. So marami po tayo mga kapatid. Kaya nagiging masaya po. Na? So, patuloy po natin ipag-pray po yan. At ating po speaker na ng Thursday, si Brother Ebert po. At si Brother Ebert, mga kapatid, sila po ay after po nung camp natin na the Friday, uwi na po sila. Ano po, nung kinamandayan po doon, pupunta naman na po sila sa Amerika. Magpo-forno po sila hanggang September po, matagal-tagal. Dahil po tatlo yata sa kanyang mga anak, apo, parang may mag-graduate, meron din kakasal. Okay. Ayun po ang ating ina-expect, doon po. So, kailangan po, kailangan natin ng maraming energy. Energy po doon. Hanggat maaari, wala pong magre-reklamo. Walang reklamo. Eat all things without murmuring. Pero siyempre, yung ating cook, ang cook po kasi, pangungunahan po ni Pastor Atin. So, panalangin po natin sila na yung ating mga pagkain maging maayos. Mahirap po magpakain ng 200 na tao. Minsan mahirap na, lalo na sa sinaing. Pag hindi marunong magsaing, parang may nakikita na ako doon, pag nagsasaing, nagpapakulo muna ng tubig eh. Pag kumukulo na yung tubig, saka nilalagay yung bigas eh. May mga ganon. Ano po, meron naman yung mga nagsasaing, kasabay na yung tubig, at yung bigas, yung nga lang, habang painin, sinasalinan pa uli ng tubig. Kasi, na bigas, hindi na kanin eh. Yung po, mga kapatid, ano po? Giging maayos po tayo naman. At isa pa, siyempre po, yung mga bata, nagdala-dala niya, ingatan niyo po magtatatakbo, lalo na sa pababa. Kasi puro palusot daw, pag yun nadapa, nako, yung kakaunting ilong, baka maubos na. Baka mapudpud yung ilong. Ano po? So, yun, ingatan na lang po natin. Meron naman mga patak. Siyempre, may basketball court po doon. Ngayon, yung magdadala ng mga tent, ano po, siguraduhin nyo lang, nakasecure. So, merong party po doon na pwede yung garayan na inyong pong sasakyan, pwede doon na kayo mag-tent. Mas maganda po yung katabi nyo yung sasakyan nyo pag kayo nagtatayo ng tent. Para pa naman yung kailangan nyo, yung mga importante, na ilalagay nyo sa inyong mga sasakyan. Tawag doon sa tent kasi napakadali hiwain ng tent para makuha yung mga importante yung po doon. Mga gamit. So, ano ba? So, awit muna po tayo.
Ganun pa natin, it pays to serve Jesus. The first was now ready, sing. The service of Jesus, true pleasure of thoughts. In Him there is joy without an alloy. 'Tis heaven to trust Him and rest on His words. It pays to serve Jesus each day. Goes now. It pays to serve Jesus. It pays every day. It pays every step of the way. Though the pathway to glory may sometimes be dread, you'll be happy each step of the way. Verse 2. Parang hindi kayo happy ah. Verse now, sing. It pays to serve Jesus, whatever may be time. It pays to be true, whatever you may do. This riches of mercy in Him to abide. It pays to serve Jesus each day. It pays to serve Jesus. It pays every day. It pays every step of the way. Though the pathway to glory may sometimes be dread, you'll be happy each step of the way. Last verse. Though sometimes the shadows may hammer the way, and sorrows may come to beckon us home, our precious Redeemer each star will repay. To serve Jesus each day. It pays to serve Jesus each day, every day. It pays every step of the way. Though the pathway to glory may sometimes be dread, you'll be happy each step of the way. Amen. Mabuhay po tayo, mga kapatid. Meron akong gusto magpatotoo. Ang ating pong soul winning, maabot na tayo ng ilan? 253. So, 2253. Amen? 2253, mga kapatid. Ha? Kapag pray po natin kanina umaga, ilan yung tumanggap sa Panginoon? Meron dito dalawa na ano? Sino yung mga nag-deal kanina umaga? Ilan sa'yo? Isa? Dalawa ba? Isa lang. Okay, isa kay Maribig. Isa rin kay Len. Sino pa ang merong nadilan? Isa rin. So, tatlo. Amen? Amen. So, ewan ko kung naka-plus na yun. Di ba siguro, no? Di 2,256 na po. Amen. Amen? Purihin ng Panginoon. Tatlo lang ba yung tumanggap kanina? Parang ang daming kinausap.
8. Baptist na nasave. Diba? Baptist. Nakala ko Baptist na save. Diba? Posible yun. Amen? Alam niyo po, kung babasahin niyo po ang Bible. Agdating po doon sa Acts chapter 12 yata yun. Tignan niya natin sa Acts chapter 12. Verse number 1. Sana tama aking naisip. So, mali. Hindi yung Acts chapter 12. Kasi meron po dyan ng mga disciples na nakausap ni Apostol Pablo. Tapos tinanong, kung alam nila ang Holy Spirit, ang sagot hindi. Mga nabautismohan ni John the Baptist. Ha? So, ibig sabihin, mga kapatid, merong mga nag-profess, pero hindi nila alam kung ano o kung sino ang banal na Espiritu. Ha? Siguro, marahil, kasi ng mga panahon na yan, sa Kristo po ang nangangaral. At dumating lang naman yung banal na Espiritu, doon si Kristo ay wala na eh. Yan, nawala na si Kristo. Sabi niya ngayon, aalis ako, pero hindi ko kayo iwan na walang comforter, kaya merong comforter na darating. At yun nga po ang Holy Spirit. Ha? Sabi ko ba yun, mga kapatid, tingnan nyo. Pag tayo po may naaakay sa Panginoon, kailangan din po ma-follow up natin yung mga tao na yun. Amen? Ha? At ang goal natin, hindi lamang basta sila, siyempre magandang bagay na pa mag-profess sila, pero siyempre po, mas maganda kung sila po ay maakay natin sa church. At makita, mapagpantayan natin na ang kanilang paglago sa Panginoon. Amen? So yun po, kaya yun ang ating panalangin. At sabi nga doon sa prayer ni Brother Ron kaninang umaga, no? Na sana po, no? Yung ating baptistry ay lagi pong nagagalaw dahil sa baptism. Amen? So yun po ang ating pong prayers lagi po mga kapatid. Ha? So, sino sa inyo magpapatuto ngayon? Meron. Wala pa. Ha? Okay. Awit muna po tayo kung wala. Could I read that? Mainit tayo. Awitin, makalangit. With brother, make me a channel of blessing. The first verse, ready, sing. It's your life, a channel of blessing. It's the love of God flowing through you. Are you telling the lost ones of Savior? Are you ready, service to do? Make me a channel of blessing today. Make me a channel
Yan, mayroon tayong special number, pero bago yan, gawin natin, tayo po, kaya ang maging, sabi nga ng ating video, di ba, no? Make me a channel of blessing. Bakit kaya hindi tayo mag-share bawat isa ng blessing? No? Halimbawa, blessing na, na verse sa Bible. Very brief lang. Oo, ano ba yung blessing na sinasabi mo na talagang blessing galing sa Panginoon itong nakaraang linggo? Para hindi po kayo mahiya. Amen? So, saan natin umpisahan? Doon sa likod o sa harap? Sa likod daw. O, Arlene, o muna. Eto ang mic, madali. Pagkatapos hindi. Tapos, pag hanggang papuntang harap. Pastor, ano po? Verse po ba? Or anything na masasabi? Blessing. Blessing ko. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi naka-jacket. Hindi po. Nakatisod po ng trabaho sa classmate ko. So, nagka-order po sa akin ng pins. So, yun po yung ginagawa namin. So, talagang hindi po dahil sa Panginoon kasi may bidding po yun sa government. So, kung hindi talaga inalaw ng Lord na mapunta sa akin, hindi ko makukuha yung trabaho na yun. So, papasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil napunta po sa akin yung award dun sa bidding. So, yun lang po. Ako naman po nagpapasalamat sa Panginoon. Sa blessing po, marami. Thankful po ako dahil yung pinag-pray po natin sa Panginoon para po doon sa financial need ng asawa ko. 5,000. Na-provide naman po. So ngayon po, yung from 5,000, $2,000 na lang yung kailangan. Salamat po dahil unti-unti pong tinutugon ng Panginoon. At isa pa po dun sa bayaw ko po dun sa Kuwait. Nag-thankful po ako dahil napakahirap po nung sitwasyon yun. First time niya po kasing mapunta sa Middle East. Unlike po nung nag-Korea siya. Nasa ano po talaga siyang estado. Napakahirap po talaga. At ngayon po, nagpapasalamat kami dahil yung kapatid po namin is ini-encourage naman po siya. True din po dun sa mga advices and encouragement din po namin. Ay binibigay din po dun sa kapatid namin. Kaya nagpapasalamat po ako dahil hindi po nawawalan ng kabuluhan yung mensahe ng Panginoon at naibabahagi din po namin sa mga relatives at mga kapatid at kapamilya po. Salamat po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil maraming blessings ang Panginoon sa akin kahit nung mga nakakaraan pa. So ito yung naging blessing sa akin this week kasi di ba nalipat na ako sa department. So kitang-kita ko po yung paggabay ng Panginoon sa akin. Tas yung favor din po dahil nga po kasi nalipat na ako. Yung mga naiwan po doon ng mga kasama ko doon sa department na iniwanan ko. Stress sila. Tapos po, parang gusto na din nila mag-resign. So ako, dahil sa biyaya ng Panginoon, nakalipat na ako ng department. Relax po ako. Yung time po na overtime, hindi ko na po nararanasan yun. Tapos nagkakaroon na din ako ng time na lagi po mag-devotion. Morning and night po. So talaga nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Kasi parang yung work na yun na binigay niya sa akin, yung department na yun, parang mas lalo po akong napapalapit sa Panginoon. Yun lang po, salamat po sa Panginoon.
Ako po, salamat naman sa Panginoon dahil ito, kahit walang pera, pero nagkakaroon ng pera. Tapos nakatapos na rin yung anak ko nung March 29. Kaya sabi ko, blessed din ako sa Panginoon dahil nagpapasalamat ako. Dahil sa suporta niyo rin sa akin lahat. Kasi nung na-aksidente ako, sabi ko, Lord, salamat. Dahil binigyan mo pa ako ng pagkakataon ng mabuhay. Dahil mga anak ko, kahit na matigas ang ulo, sabi ko, bahala na kayo Panginoon sa mga anak ko. Kasi hindi ko sila maakay. Kaya minsan, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa kanila. Dahil hindi ko kaya. Yun na lang po. Salamat sa Panginoon. Hello, and good afternoon po. Ako din po, madami pong blessing ang Panginoon sa akin. Yung blessing ko po is, yung daily blessing lang po. Last Saturday po, nakaten po ako ng seminar po sa Makati. So, para po siyang convention. Kasi po, yung mga speakers po namin, mga millionaires, so tinuturuan po nila kami ng money management, about financial management. So, sinishare po nila yung mga strategies and techniques. So, connected po yun sa course ko. Tapos po, parang ina-invite po nila ako na maging member po doon. Tapos, next Saturday po, magpapamember na po ako. So, ang tuturo po sa amin doon, tuturuan po kami maging financial educator. So, turuan po nila kami ng series of lesson. May series of lesson po kami, tapos tuturo po namin yun sa ibang tao para matutunan po nila yung proper way ng pag-handle ng finances. So, para po sa akin, blessing po yun kasi advantage po yun para sa akin dahil mas, habang maaga pa lang, mas natutunan ko na yun habang bata pa lang ako. At saka, mas ngayon pa lang mapag-aralan ko na yun para sa higher year ko, hindi ako mahihirapan kasi napag-aralan ko na. So, yun po, consider ko po yun na malaking blessing po para sa akin. Magandang hapon po. Ang blessing ko po ngayong araw na po kanina umaga. Natuwa po ako kasi hindi po kami late. On time for the first time. Tapos yun, kahapon naman, blessing din kasi nakasama kami sa Southern Watch. Tsaka yun, nag-track distribution. Yun, nasaya kami. Ang akin namang nakikita sa pamilya namin, medyo kunting nagle-level up na kasi yung business namin, nagkaroon na kami ngayon ng mayor's permit, DTI, tsaka BIR. Kaya natuwa ako kasi halos malapit na tugunin ng Panginoon yung prayer natin sa prayer request na listahan sa blackboard na mag-take off na po talaga. Kaya konti nga na lang, malapit na. Meron namang nangangako sa amin na isang araw tutulungan kami pagdating sa financial na pangangailangan namin para sa business. Kaya ang prayer request ko lang, tulungan niyo po kami patuloy ipanalangin ang business namin na nawa ibalik yung dati. Yan lang, salamat. Good afternoon po. Ang blessing sa akin, nagdagan na naman ako ng isang taon last Monday. So, 55 na po ako. Malaking pasasalamat ko kasi hindi ko akalain na sa edad ko na to, good health pa rin. Kasi maraming mga ganitong edad na may mga may mga sakit, may mga maintenance, yung pinsan ko nga na stroke. So, nakikita ko lang kung kumpara ko sarili ko na purihin ka o Diyos dahil good health pa rin. Kaya sabi ko kung bibigyan niyo pa ako ng another 15 years, 70. Yun yung sabi ng Bible yung lifespan ng tao. Bibigyan pa ako ng 15 years, baka makabalik pa kami sa negosyo. So yun ang aming prayer. Yun ang pasasalamat. Patuloy lang akong pag-alawban ng good health. Thank you for purihin ng Diyos. Hello po. Yung blessing ko po ngayon, di ba nakapag-testimony na ako na karoon po ako ng job offer. Ang susunod ko pong challenge na yung pagpapaalam sa mga boss ko. Siguro po yung blessing ko ngayon, naging maayos yung pagpapaalam ko sa kanila, yung resignation ko. Ngayon po nag-render na lang ako, 15 days na lang.
kasi tapos na yung 15 days. Kasi nung una nagalit, hindi naman siya nagalit, kaya lang talaga nagsabi siya na masama ang loob niya. Ang mabigat din po kasi sa loob ko yun na magpaalam ng bigla-bigla. Pero ngayon, itong mga last 2 weeks, medyo maganda na po yung aura ng Pasko, tapos parang hindi na masama yung loob niya sa akin. Good afternoon po. Blessing po sa akin yun sa work ko po, ng ahente sa Innova Homes. Nagkakaroon pa rin ako ng mga clients na piniprovide ng Panginoon, yung mga hindi sakit ng ulo. At saka, blessings din po kasi sa araw-araw meron po kami. Iniingatan kami ng Panginoon, tsaka patuloy niya po kami pinuprovide ng mga pagkain sa araw-araw at saka ng mga sa pangangailangan namin sa family. Marami pong bagay na dapat pong ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi po, bilang teacher po, tapos yung preaching po ni Pastor kanina, yung po bang pagdating ng panahon na wala ka ng lakas, hindi ka na kailangan nung pinapasukan mo. Pero sa Panginoon po, kahit matanda ka na, hanggat kaya niyo po, ibig sabihin po ay wala pong expiry date po pagdating sa Panginoon. So, lagi ko pong prayer, Panginoon, ako po ay magtuturo, hindi po pa dahil sa boss ko, kundi dahil po gusto kong makatulong po sa mga bata. Tapos po, at the same time, ma-share po yung salita ng Panginoon. At yung pong parable of talents, lagi ko pong iniisip yun. Kasi lahat po tayo binigyan ng Panginoon ng special po na talent. So, kung ano man po yung meron tayo o ako, yun po yung pararamihin o yung palalaguin. Nag-umpisa na po pala kami ng tutorial kanina. So, yung may mga gusto pa po sana, mga batang sumali. Si Yuki, hindi ko nakita. Oo. Ano po, alauna hanggang alas 2. So, kaya alas 2 po hanggang alas 3. Depende po sa kanilang availability. So, maraming salamat po sa Panginoon. Nagpo-provide naman po siya ng financial at yung mga anak ko po. Patuloy ko lang po pinag-pray at saka yung aking husband. Salamat po sa Panginoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. I-share ko lang po yung last week na yung pasaraba yung preacher. Naging blessing sa akin yung tungkol sa forgetting those things which are behind. Kasi sa dami pong gumagawa na pinatatawag ko na po sila. Alam niyo naman po yung mga nakaraan. Tapos yung naging blessing sa amin yung sasakyan. Kasi matagal na rin talaga na goal namin yun na magkakaroon ng sasakyan. Binigay po ng Panginoon yun. Tapos yung naman, yung camp namin, pinagpipray namin na yung sinasabi ng mga anak namin, Mama, may pera na ba kayo? Sabi namin, anak, manalangin kayo. Mayaman ang Panginoon natin, bibigyan tayo. Sabi ko, siya may ng university, bibigyan tayo niya. Bago mag-camp, bibigay na sa atin yung pangka. Kasi yung talaga design namin, matagal na kasi kami hindi nakati ng camp. Siguro nasa 10 years na dahil sa dami ng mga pinaaral. Kaya ngayon lang kami makapawi. Kaya yung mga yung mga spiritual namin mga nakaraan, talagang bagsak Kasi wala bang kumbaga sa kahit na sa pagsulwining, hindi na kami nakaatin noon dahil kami sa business. Kaya pag-pray nyo po na kami po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon dahil isang Kristiyano ka nga, hindi ka naman nag-win soul, parang baliwala lang yung pagiging Kristiyano mo. Kaya dapat, Kristiyano ka, magsusurveying ka para sa Panginoon at maraming makakilala sa Panginoon. Kaya pag-pray nyo kami na makasama kami lahat sa camp, hanggang ngayon nag-pray pa rin kami. Maraming salamat. Ganda naman po sa inyo. Blessing ko po 47 na rin ako, April 5. Opo.
47. Pangalawang blessing ko, yung family ko nasa church. Malaking bagay yun. Kumbaga sa isang magulang, konting konsumisyon lang. Hindi naman marami. Kasi nakikita mo sa church yung mga anak mo. Malaking ano yan, malaking pagpapala yan sa Panginoon. At saka pangatlo yung dream namin mag-asawa, yung magkaroon kami ng sasakyan. Talagang malaking blessing din po. Kasi ng mga nakaraan taon, nakaraan pa, pagka dating ng camp, hindi kami nakakasama, kami mag-asawa, patay yung maliliit. Ang ano kasi namin, pagka walang sasakyan, parang mahirap eh. May pamilya kang marami, tapos wala kang sasakyan. Parang mahirap eh. Kaya yun talaga ang dream namin na para mas ano po sa mga anak ko, mas komportable. Yun lang po. Salamat sa Panginoon. Napaka-buti po niya at saka napakabait po niya sa amin, sa aking pong pamilya. Salamat. Good afternoon po. For me po, blessing po sa akin last week yung gumraduate po ako ng sa post-baccalaureate course ko para makapag-teacher, and then for my family naman po, okay naman po sila. And then po, another blessing for me, kasi si Q patuloy na ako inaakay po sa church na to. Yun po. Thank you. Yung blessing ko po ay, kung naalala niyo po yung last month, di ba parang nagkaroon ng issue po yung gamit po ni Panginoon sa gay community po. Sa Facebook po, ginawa ko, parang missioner na po ang screenshot na nabasa ko po ang comment. Yung about sa, parang iba yung magtrata kay Pacquiao at saka yun sa kay Rizal, yung sa ating mga kabata. Hindi ko naman po pinost para pakatake po sa community. Parang pinost ko lang po siya para pang-event kay Pacquiao. Dun sa pinost ko po yun, may dalawa po akong dating mga kaklase sa USD na nag-react na negative na reaction po sa akin. Kaya yung blessing ko po doon ay binigyan po ng Panginoon ng last quarter na para ignore na lang po yung reaction nila. Tapos ngayon po, pag nakasalubong ka na po sila sa school, parang hindi na po awkward. Yun na po. Good afternoon po. Para sa akin, every day is a blessing. Kasi yung pag-ising ko pala, yung work pa. And then, good health, bibigyan kami ng Panginoon ng good health, protection, guidance, and wisdom. Lahat po, pinaprovide po niya. That is a blessing. Malaking, ibig sabihin, nabago ang pananaw ko sa buhay, unlike before na nakatuon lang ako sa problem ko. Ngayon, para sa akin, every day is a blessing. Sabi nga, count your blessings, di ba? More than your process. And sa akin din, yung blessing yung Saturday watch para sa akin. And hindi naman parating smooth sailing Pero ito yung ministry na binigay ng Panginoon sa akin. Tapos, blessing, it's because na marami siyang prayer request na ay maraming answered prayers. Yun. At meron din kami track saturation and evangelistic. So, wala na akong masabi kundi lahat talaga. Blessing, maraming blessing pa rin. Thank you. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako
nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nanatili po ang pamilya ko dito sa church na ito. Kahit po matagal akong hindi po naka-attend dito sa matagal na panahon. Dahil nagtrabaho nga po ako noon sa Saudi. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nanatili po yung mga anak ko dito sa church na to. Kaya ngayong nag-for good na po ako dito ay patuloy pong nag-grow din yung aking spiritual life. Kaya nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Yun po ang malaking blessing sa buhay ko. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon ko na binigyan kami, ang patuloy po kami na binigyan ng kakalakasan po. At sa ngayong bakasyon po, nasali kami sa Type 1-2 po. Maraming salamat po rin na hindi kami lagi na-absent. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po Thursday po, yung portfolio po namin, naging maayos po. Nakatapos na po ako ng grade 7, nag-grade 8 na po ako. Pag-pray niya lang po kami, isa-schooling po namin. Nagpapasalamat din po kasi patuloy po kami binibigyan po ng pang-gastos po ng Panginoon kahit na may financial need po kami. Maraming blessing po magandang hapon po pala. Maraming blessing po ang Panginoon sa pamilya po namin. So, isa po yung nakatapos na po kami ng isang buong school year. So, natapos na po si Frey ng kinder, grade 3 po si Vin at grade 7 po si Sim. So, mag-level up na po sila next year. Itong school year ulit. So, papasalamat po kami sa Panginoon dahil still pinuprovide niya po yung mga pangangailangan namin. Although wala kaming permanent na pinagkakita, pero everyday meron kaming kinakain, sobra pa sa 3 beses. Kaya po, blessing po talaga. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa lahat po ng blessing na binigay niyo po sa amin. Hello. Good afternoon po. Ayun sa akin po yung blessing. Yun din po yung araw-araw provision po ng Panginoon sa family po namin. Tapos sa work ko din po personally, ayun nakikita po yung guidance ng Panginoon. Kahit na po, ayun stressful po yung sked, pero nakikita ko po yung guidance ng Panginoon po sa akin. Tapos share ko lang po yung nangyari kay JC kasi di ba alam niyo na din naman po yun. Tapos ngayon po kasi kasama po siya ni Papa sa Antipolo. So, yung nakita ko pong blessing doon, ngayon po kasi parang nasa church po sila doon, sinasamahan po siya ni Papa kasi nga po malayo po siya dito, hindi siya nakapag-church. So, dalawa po sila ni Papa, pinatay po silang Baptist church po doon. So, nakita pong blessing doon na all things work together for good na din po. Kasi yung prayer po namin na nakasama po si Papa parating mag-church. Parang ngayon po yun, kahit na sila lang dalawa, pero still, nakakapag-church na po si Papa every Sunday. So, yun po. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Tsaka po sa lahat po nag-pray para po kay JC, salamat po dahil hinili niya na po yung mag-aral ngayon. Kasi noong nakaraan po, ayaw niya na po talagang mag-aral. Bago po mag-graduation, ayaw niya na po pumasok. Ang February po, tumigil na po siya talaga. So, gumawa po ng paraan ng Panginoon. Kasi pag hiniling mo po sa Panginoon, ano po yung mga problema mo, binibigay naman po niya yung katugunan. Siya po yung mismo na gumagawa ng paraan para po masolve yung problema. So, binigyan niya po yung paraan na idalhin po siya kay Hill at kay Claudette para po matutukan siya, mabantayan. Para po mailayo na rin po siya doon sa mga kabaltaan
Tapos po nung next po, nung nakatapos na po siya, ayaw pa rin po niyang mag-aral kasi ayaw niya sumama sa Antipolo. Yun po kasi yung ano namin sa kanya, pag magpapatuloy siya mag-aral, sasama po siya sa Antipolo. So pinipilit pa rin po niya yung sarili niya na hindi siya sasama, pinipili pa rin niya yung mga kaibigan niya. So yung umalis po siya dun sa bahay nila, hindi po siya sama sa Antipolo. Sabi niya doon na lang siya matutulog sa overpass sa SM kasi 11 o'clock na. Doon na lang daw siya kasi pinabukasan alis na ng papa niya. Dapat kasama na siya. Mas pinipili niya po talaga na ayaw mag-aral. So nakita niya po doon na marami pong adik na nagkalat. So parang kung natakot siguro po siya. Kaya nung tumawag siya sa amin, sabi niya uwi na daw siya. Sasama na daw siya sa papa niya kinabukasan. Kasi yung pinapipili namin siya, kung sasama siya sa Antipolo, kung hindi siya sasama, hindi po siya pwedeng tumira sa amin, hindi po siya pwedeng tumira kay nanay, hindi po siya pwedeng tumira dito sa church. Kasi kung pipiliin niya po yung hindi siya mag-aaral, ano po namin, yun po yung ano namin sa kanya na kailangan niyang panindigan kung ano yung talagang gusto niya. So, para po matuto siya. So, ganun na po yung nangyari. Nagtanong po siya yung pinili niya na ayaw na mag-aral. Nakita po niya, pinakita po ng Panginoon sa kanya yung mga pwedeng mangyari sa kanya sa labas. Kaya po siguro, yun na po yung way ng Panginoon para po matuto siya. Pinili niya po yung sumama sa papa niya, kaya po ngayon, mag-aaral na po siya ng pasukan. Kasama po siya yung papa niya ngayon. Mga 6 months pa lang po yata bago siya umuwi sa amin. Na-enjoy niya na po yung kasama niya yung papa niya ngayon. So, ang natutunan ko po dito, kung meron po tayong hinihiling sa Panginoon, lagi lang po natin hilingin. Tsaka, kung hindi na po natin kaya, ipabaya po natin sa Panginoon. Bahala na po ang Panginoon ng kumilos. Salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakita ko po yung church na to. Naging malaki po siyang blessing sa akin personally at spiritually din po. I think last year ko lang po na-found yung church na to via Facebook. Alam niyo naman, marami kang ma-found sa Facebook. Pero ito yung isang magandang bagay na found ko sa Facebook, yung Bible Baptist Church. At gusto ko lang encourage yung mga adult men and women na nakakasama ko sa track saturation. At kasi po kayo po yung talagang naging blessing sa akin sa buhay ko. Hindi niyo lang po alam, you're making a lot of impact sa buhay ng mga much younger generation po. Kaya, ayun. Ayun, sabi nga po yung isa, ito si Ate Shirley, talagang na-encourage ako sa kanya kasi pag minsan pag sumasama ako sa kanya, napaka-bold, sabi niya, parang walang takot na mag-share ng Word of God. Kasi nung minsan, sumugod kami sa isang tindahan. Pero talagang parang nakita ko sa kanya na mag-share right away, parang ganun yung parang nakaka-encourage ko talaga. Kasi yung Holy Spirit pa talaga yung nag-work sa atin, parang wala tayong takot talaga na mag-share. So, ayun po, in-encourage ko po yung mga adult men and women na pagpatuloy lang po. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatiran. Kung natatandaan nyo, kung dumating ako dito galing sa ibang bansa ay 2011 pa, October. Mula noon, ay nung araw na yun, nagkatin ako ng first na service natin dito sa ng Sunday, nagtisimuli ang aking may bahay. At sinabi lahat ang tungkol sa akin, lalo-lalo na yung karamdaman ko. Ang sabi sa akin nga ng doktor noon ay bibigyan niya ako ng 6 months na parang reseta. Ang sabi niya sa akin, Mentor, you're lucky if you will survive. Sabi sa akin. Ngayon, ang sabi ko naman, Doktor, if it is by God's will, I will survive that too. Eh, nung dumating ako rito, nung magsisimula si nanay,
nalamlat ang kapatiran natin at pagmula noon ay kasama na ako sa regular na pinag-bibring niyo. Kaya mula nung araw na yun, unti-unti bumubuti ang aking kalagayan. Hanggang sa nung araw-araw ang gamot ko ay 95 pesos ang isang araw, isang tatlin lang. Umabot ng isang taon yung ganap na yun. Ngayon, sinabi ko dun sa doktor sa PGH, doktor ako, paano ko malalaman kung may progress itong pagpapagamot ko, sabi ko. Sabi niya, magpa-ultrasound ka ulit, sabi sa akin. Ngayon ang nangyari, nagpa-ultrasound ulit ako, pero ang resulta medyo lumala. Kaya sabi niya, pero kung gusto mo baguhin natin yung gamot mo. Nagresita siya ng gamot at ang halaga ay kalahati ng yung 95 pesos. Magmula noon, naramdaman ko na talagang ang kalagayan ko ay buong bote. Hanggang sa ngayon, kailan lang mga isang taon na siguro nakakaraan dahil alam ko na naramdaman kong bumuti ang katawan ko. Nag-reduce ako ng gamot. Talagang sinubok ko. Imbis na araw-araw, every 2 days lang ang ininom ko. Pero ang Diyos, hanggang ngayon, makikita na niyo. Parang mga makasap. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon. Sa lahat ng biyayang naibibigay niya sa amin ni Nanay. Ito lang po, ang utang na loob ko sa inyo ay ang pag-pray nyo na buhay ko pala inyo. Maraming salamat po, Lord. Thank you so much. Good afternoon po. Nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon dahil sa kabila po na wala po kaming trabaho, nakaka-survive pa naman po kami. Nakakakain 3 times a day, kung minsan may kasama pang merienda. Kaya, nagpapasalamat po ako sa mga anak ko kahit wala po sila dito. Dahil, continuous po, kahit na konti, nakakapag-abot po sila sa amin. Kaya, patuloy kaming malakas at nakaka-survive araw-araw. At salamat din po sa Panginoon dahil nagagamit din po kami ni Nanay dito sa church. Kahit na-drug saturation lang po, maliit na bagay lang po yun. Pero nagagamit po kami dalawa. Kaya patuloy niyo po kaming samahan sa panalangin na sana hindi po magsawa yung aming mga anak sa pagbibigay ng blessing sa amin. Pati po sa spiritual strength namin, patuloy din po. Salamat po sa mga prayers ninyo kay Pastor at saka sa members. Yun lang po, maraming salamat. Magandang tanghali o. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil iniingatan po kami at hindi nila kami binaba. Kung mga apo ko ay iniingatan po nila at wala pong mga sakit. Yung pong sakit po sa bato na pinanalangin dito sa simbahan ay nawala na po yung mga tumubong bato maliliit. Kaya natutuwa naman ako at gumaling na rin ako. Salamat din po ako at inabot ko po yung edad na 63. 63 na po at tapos salamat po at hindi na kami binababayaan. Hello, Mike Enriquez po. Nangapon po sa kanila lahat. Ako po ay pong pasalamat sa Panginoon na hanggang ngayon, binigyan niya ako ng lakas at tibay ng kawan. Dahil 72 na po ako ngayon.
member dito sa church. Dahil, hindi ako naman, member dito, palagay ko, ito yun. Kapag ano ng aking buhay, paglubog ng buhay ko. Kaya, malaking pasasalamat ko sa mga prayer niyo, naging pastor. Sa lahat ng membro, ako'y nagpapasalamat. Maraming pasalamat sa inyo. Pastor ko. Pastor, tuloy pa ba ako magpiprista kaya? Kala ko sa linggo na po kami. Tuloy. Ako nagpapasalamat lang sa Panginoon dahil mula nung nasa Bible Baptist Church ako, kasama ko rin kayo. Na kayo yung nagbibigay ng inspiration sa akin, maliban sa pamilya ko, na ibang lakas, ibang tuwa, ibang encouragement, pag Sunday na nakakasalamu ako yung mga kapatid kong katulad ninyo. So, sabi ko minsan sa bahay, di ba tayo, siguro na-experience nyo din, na iba yung aura sa bahay, pero pag Sunday, iba yung aura mo rin sa church. Na kahit na malungkot ka, kahit na minsan maraming ano sa bahay, pero pag nasa church, nag-i-smile tayo, hello sis, hello bro, hello ganyan. So, maraming salamat sa Panginoon dahil hindi lang yung pamilya biologically sa atin, kundi yung talagang feel mo yung pagiging pamilya ng bawat isa sa atin sa church. So, thank you Lord, thank you Pastor. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Isa pong blessing sa akin ang unang-una ang magkaroon ng isang pamilya na katulad ng aking pamilya. Isang blessing po na magkaroon ako ng isang church na katulad nito. At isang blessing po na magkaroon po tayo ng pastor na katulad ng Pastor Woods na nagpapatuloy. Ganoon din, blessing po na magkaroon ako ng kamiyembro kasama sa church na katulad ninyo. At sa amin pong gawain sa Saturday Watch, sa pong blessing po sa akin ang makasama po sila. Lalo higit sa panahon na kami po ay nag-track saturation. Si Tatay Choy, isa pong napakaking blessing po sa amin yan. Bagamat siya po ay nasa edad na medyo may edad na, pero siya po ay nagpapatuloy at lumalahok sa gawain ng napakahirap na gawain. Katulad niya po ako, sabi ko sa kanya, Tay Choy, sasama ka pa ba? Sabi niya, mainit eh. Kala ko hindi siya sasama, nung makita ko nasa likod ko na. Purihin po ang Panginoon. At minsan tumitingin tayo ng blessing. Pero minsan, tanungin natin sarili natin kung tayo ba ay blessing sa iba. Dahil lagi kong panalangin sa Panginoon na sana ako po ay maging blessing ng aking mga kapatid, kapatiran, at maging blessing ka ng ibang kapatid, ay blessing na rin para sa atin, di po ba? So, sana po ay blessing po ako sa inyo. Sana hindi po ako nakakatisod sa inyo. At purihin po Panginoon sa church po ito na ating pong pinaglilingkuran. O sa ating Panginoon na ating pong pinaglilingkuran. Amen. Good afternoon po sa inyo. Yun lang po yung nakaraan ko yung testimony po ako. Di ba parang depressed po ano. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi na po ganun. Nagagawa ko na pong umiti at saka tumawa. Yung functionality ko po na ibalik ko na. Emotionally po okay na po ako. Tapos physically po, okay din po ako kasi kahit panggabi po ako, nakaka-attend po ako sa mga church activities po yan, kahit mahirap. Spiritually po nakakatawa kasi wala pa pong pakiramdam ko, revive na po ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon, bagamat yung sitwasyon ganoon pa rin. Medyo mahirap. Pero siyempre sabi ko nga sa Panginoon, kailangan ko papatal, di ba? Kasi siyempre si Jack, andito na po si Jack, kailangan ko siyang i-disciple. Hindi ko naman po hatakin ko siya pataas kung ako nasa baba. Ilang po, nagpapasalamat po sa mga members na nagpakita po ng suporta, lalo po yung talagang nag-stand out po yung
members na nagbigay po ng support beyond sa expectation ko talaga. Tumulong po sa akin. Papasalamat po sa prayers niyo po. Sana po palagi niyo po akong isama sa prayers. Yan lang po. Magandang hapon nga po pala. Ayun po. Bali, nagpapasalamat po ako sa mga nakaraang suliranin at blessing na naranasan ko. Ayun. Medyo nung from time to time naman nakaka-attend ako dito, pero syempre, hindi ko naman makalain na gano'n. Nag-backslide kasi ako ng maraming beses na rin sa Panginoon, pero pinatawad niya ako paulit-ulit. Pero ayun, pinatawad niya ako, kaso parang sa huli, kumuha pa rin ako ng pabulastugan ngayon, tapos maling-mali yung kinahantungan. Tapos, siyempre mahirap pa sa akin. Siyempre, hindi ko alam. Siguro parang ito yung daan para parang pagpapalo, ganun, para maabaling yung attention ko ulit sa Panginoon. Parang sinasabi niya sa akin na pinatawad na kita ng maraming beses. Ngayon, pagkakataon ko na to para paluin ka kasi hindi mo ako pinapansin. Ayun, medyo okay naman. I mean, ako. Tapos, ayun, bali nag-blessing din yung pagpapabaptize ko. Kahit paano medyo kumaan na yung pakiramdam ko. Parang na-lift up ako, na-revive yung dating. Ayun. Pero siyempre, parang naisip ko na lang na sana kung pwede lang maibalik ko yung oras ganun, kasi sayang, ang daming nasayang, ang daming nasira, ang daming nagkagulo. Tapos parang ang hirap sa pakiramdam. Pero kung yun yung way ni God para ilapit uli ako sa Kanya, sa presensya niya, tatanggapin ko na lang na blessing din ko. Kasi siyempre, minsan talaga may kailangan mawala para mabuksan. Pero di rin naman natin alam kung paano kumilos ang Panginoon. Kakaiba siya kumilos eh. Kaya medyo, umaasa pa rin. Yun lang naman. Good afternoon po. Ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po pinayagan po ako mag-leave ng 4 days kaya makasama po ako sa camp. Ayun po, kahit na nung una pa lang po sinabi ni Pastor na may camp, ayun, sabi ko po talaga sasama ako kahit hindi pa ako nagpapaalam sa office. Ayun po, nagpapasalamat ako kasi kahit mahirap po talaga sa office namin umabsent dahil ilan lang po kaming staff, tapos marami po talagang trabaho. Ayun, pinayagan niya po ako kasi po binlas din po ako ng Panginoon na binigyan niya po ako ng wisdom na yung tax season at ayun, kahit araw-araw po kami OT. Ayun, nagpapasalamat po ako kasi hindi po ako nagkakasakit. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon at binigyan niya po ako ng mga bagong kaibigan at hindi na lang po si James lagi nakakausap. Ayun. Hindi na ako nagsasawa ko na lagi siya kausap ko. Pero nagpapasalamat po ako kasi ayun, may mga nakakausap po ako ng mga bagong kaibigan na ayun, nagpapalakas po sa spiritual ko po. Ayun. Ayun po, lahat naman po binabalik ko sa Panginoon. Magpapasalamat. Daw iiyak. Isang blessing para sa akin, magkaroon ako ng isang pamilya na binigay sa akin ng Panginoon, itong atong BBCN na rin. Kasi sa kabila ng mga sa bahay kasi, sa tahanan, hindi ganun kadali para sa amin na may rally. Yung aming pinagdadaanan. Kasi, naiyak na ako. Kasi, kahit gusto namin dalawa na maakit talaga yung pamilya namin, parang, ewan ko pa kung bakit, siguro, isa na rin itong paraan ng Panginoon para kami yung mag-adjust bilang mga Kristiyano sa aming tahanan. Parang binabago kami ng Panginoon para yung aming, yung mga attitude namin, kasi minsan,
minsan talagang pagkasalitaan lang sa bahay, simple lang yung biglang lumalawak. Di namin alam sa nagmumula eh. Pero isang blessing dahil bilang mga Kristiyano, yung nagiging parang way na rin para kami na yung kusang yung humingi ng tawad kung sakaling may mali kami. Kami na rin yung kusang tumitigil pagka parang medyo magulo na yung paligid. Basta pag-pray nyo lang po kami, patuloy na magpatuloy pa rin kahit na maraming pinagdadaanan. Pero nakikita ko naman po yung provision ng Panginoon sa pamilya namin, yung ginagawa ng Panginoon, yung katulad na lang po nung bayaw ko, yung ate ko, dati kasi hindi sila kasal. Parang inaayos ng Panginoon yung pamilya namin para yung susunod na generation namin, hindi na yung katulad nung dati. Kasi sa pamilya kasi namin, parang may bakla, may tomboy, may mga walang asawa na gano'n. Kaya pag-pray nyo lang po kami na maging good testimony talaga kami, na kahit na minsan nagkakamali pa rin kami, magawa namin talaga mapanindigan, maakay talaga namin yung talaga yung burden ng puso namin dalawa ni Raddy, na maakay yung pamilya namin, na maging daan kami para makita nila kung gaano kadakila yung Diyos na pinaglilingkuran namin. Yun lang po, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Totoo po, talagang gusto kong mag-testimony, kaya parang hindi ko kaya, parang paglalakad po ako, parang hindi ako makahakbang. Siguro po ito na yung ginamit ng Panginoon para makapag-testimony ko at makapagpasalamat po. At nagpupuri po ako sa Panginoon. Dahil nga po sa mga pinagdaanan din namin sa may Brother Danny. Isang taon na nga po kami sa Bible Baptist Church. Alam po na talagang inano kami ng Panginoon na malagay ito sa church na to. At ako po yung nagpupuri. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga ka-member. Dahil nakita ko po talaga yung suporta ng si Brother Danny po nasa ospital. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Pero alam naman po ng Panginoon. Bahala na po ang Panginoon na mag-bless sa inyo. Kay Pastor po, salamat din po sa inyong pamilya. At siguro po talagang ng Panginoon iba siyang yung paraan niya sa tao talaga. Dahil kung iisipin ko po nung siya nakita ko po kasi nung tinabubuhay sa harap ko. Sabi ko nga po sa kanya, kung pinuha ko na ng Panginoon, nung oras na yun, wala sa akin. Malay din pong naging aga sa akin. Medyo okay din po dahil wala dito si Dennis. Siya po kaya. Hindi. Sabi ko nga po, kung kinuha ka ng Panginoon sa akin nung mga oras na yun, hindi ko wala. Sabi ko nung unti-unti po siyang bumaba. Sabi ko, Lord, wala naman po hinihiling na sa inyo. Asawa ko na mapupigyan ko lang siya muli ng pagkakataong mabuhay. Hindi ako humihiling ng material. Talaga, siya lang po, Lord. Kasi po kami mag-asawa, share ko lang din po talaga. Kumbaga, nakainam din po yung pag-ano namin sa church na to kasi kumbaga umiikot lang yung mundo namin na kami mag-asawa, kami lagi magkasama, kahit saan kami pumunta, talagang kami lang po dalawa. Kumbaga, hindi kami yung ako po, lagi sa bahay lang po. Laging kami dalawa yung gagawa siya ng jeep. Gano'n, uwi, gano'n. Tama kayo. Nasikasuhin ko. Pero, siyempre sa mag-asawa din po, wala naman po perfect na pagsasama. Minsan, nagkakatampuhan din po, gano'n.
Pero nandun po yung pagmamahal. Pero nung oras po na yun, nung nakita ko yung asawa ko, Lord, hindi ko na po gagalitin yung asawa ko. Kasi talaga lang po, pagka po kasi, na-share ko lang po, pag po nasisira po kasi yung jeep, naamin ko po na ako po, pag po nasisira yung jeep, lagi ko din po siyang na, siyempre, alam naman po ninyo, pagka ang asawa, lahat po siya nagbabudget, lahat din po siya nag-iintindi. Kaya madalas po pagka nasisira, ano ba yan? Sira na naman. Oo. Yun po. Sabi, ibenta mo na yan kasi diyan ka nakakakuha ng stress. Siyempre na din naman yung ng asawa ko pag nakapag-isip-isip na ako na yun yung kinabuhay niya sa amin, yun yung pinagpaaral niya sa mga anak ko. Pagka naman po na ko na pasensya ka na kasi talagang ko lang kasi kumbaga yung stress, diyan mo din nakukuha. Siyempre mas mahalaga ka naman sa amin kaysa diyan sa na yan. Sabi kong gano'n sa kanya. Yun nga po, nagpapasalamat ako, binigyan pa rin po siya ng pagkakataon na makasama po namin. At yun lang po, talaga nagpupuri ko sa Panginoon. At ngayon po, hindi ko na po siya talaga dahil talagang inaano po sa Panginoon na yung binigay niyang pagkakataon na yung magmamahalan po kami. At pag po, pinagpe-pray ko din po na lumakas na siya nung makasama ko na po sa hapon. Tumingin din po ako ng prayer na tuluyan na po siyang gumaling. Yun lang po. At maraming salamat po at purihin po talaga ang Panginoon. Amen. Good afternoon po. Share ko lang po sa inyo yung nangyari sa akin ng Friday. Namalengke po kasi ako sa Bukawi kasi mag-birthday si tatay. Kaya sabi ko mamamalengke. Nung po nandun na ako, namimili ako ng pangreregalo sa kanya. Nakapili na po ako ng 6 na shorts kasi sabi ko, bigyan ko siya ng maraming shorts. Nung magbabayad na po ako doon sa tindera, nung pagbukas po yung bag, wala na po yung wallet. Talaga po yung wallet ko ng tangi niya. Hysterical po ako kasi wala na akong pamasahe pa uwi. Yung pinaisip ko, walang load yung cellphone ko. Tapos buti na lang po, pinaisip sa akin ng Panginoon, nakalimutan ko na bago po pala ako umalis ng bahay, nakapag-save pa ako ng pera dun sa isang lalagyan ng sling bag na dala ko. Kasi sabi ko, pag may nakita akong magandang bestida, bibili ko para pang-simba. Nakapagtali pa ako ng 500. Kaya sabi ko, talagang galit na galit po talaga ako sa manduro ko at ano po yung nasabi ko. Kasi po talagang sabi ko, sayang yung pera eh. Tsaka pang regalo ko yung kay tatay. Sabi ko gano'n. Dito sa pag-uwi ko po, sabi ko kay Jim, sabi ko wala akong napamili kasi nalungkutan ako. Tapos sabi, ang blessing po dun kasi walang sinabi si Jude. Sabi niya, hayaan mo na yun. Ibabalik sa iyo ng Panginoon yun. Kaya sabi ko, kaya rin po nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tsaka, huwag na po akong tatanga-tanga. Magandang hapon po. Papasalamat ako sa Panginoon doon sa trabaho namin doon sa company. Bagamat mahirap kasi yearly po kasi may evaluation po sa amin. Tapos itong year na to, nag-apply po ulit kami ng yung accreditation po sa BRC. Nung first day po, nag-prepare po lahat. Hindi ko po alam kung bakit po time na yun. Mag-isa po kasi ako nasa linya. Tapos yung mga kasamahan ko po nasa labas at sila yung nag-aasikaso doon. So nung dumating po yung auditor, nag-aayos po doon sa loob ng production. Aksidente po na nasugatan ako, so nilagyan ko po ng band-aid. Bawal po talaga sa company yun eh. Lalo na pag sa loob ng production, bawal po yun. Sakto pa po. Doon pinatawag ako ng business development manager namin para mag-assist doon sa nag-audit. Nakita po nung auditor yung band-aid sa kamay ko, so naging findings po sa amin yun. Iniisip ko po yun, sabi ko, pagka dumami yung findings sa amin at hindi kami nakapasa sa BRC, malamang kasama ako doon sa masisi nung
business development manager. So, sabi sa Panginoon, nangyayari na ito lahat. Wala naman akong intensyon na maging findings pa yun sa amin. Nung last day ng pag-audit sa amin, papasalamat kami sa Panginoon dahil meron 7 findings sa amin, pero minor lang yun. Kaya nakuha pa rin namin yung rating na A+. So, nagpupuri kami sa Panginoon. At nung last week na, Friday ata yun, kasi nagbibigayan po. Yearly po kasi nagbibigay ng bonus doon sa amin. Iniisip ko nung tinawag po ako nung business development manager. Yun po. Expected ko na po yun na talagang sasabunin ako kasi kasama sa findings yun. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. After naman po nung makausap ako, nasabi evaluation ko na okay naman po. At hindi ko pa expected talaga na sasabihin niya sa akin na pasensya na kung nasermonan kita. Yun lamang po. At kapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kabila ng naranasan po namin ng mag-asawa, papuli po ang church nito na alam po namin na nanalangin po sa amin. Kapasalamat din po kami sa pamilya po ni Pastor, sa inyo po Pastor, na patuloy po kayo na yung inyong pong buhay talaga ginanong po para po sa church na ito para kami naman po ay mapit niyo po ng mga salita ng Panginoon. Yun naman po. Maraming salamat.